ang chairperson sa Committee on Information Technology sa 21st Davao City Council. Nasa linya si Councilor Bons Militar. Konsehal, maayong adlaw. Welcome sa GMA Super Radio, si Super Ricky o Super Francis. Hello, maayong buntag sa inyong tanan o sa mga namin na parang buntag. Maayong buntag. Oo. Cons, pasabtami aning imuhang ginapropose karon aron sa pagpa-enhance pa sa toang security measures or security din sa toong dakbayan sa Davao. Unsa ning gitawag nato nga pag-modernize atong emergency response system paniagi aning mga AI facial recognition, Cons? Yes, actually ang ato ang public safety, ang ato ang response is actually kita ang pinakagwapo na in terms of emergency response, no, pero still as a IT expert kaya tan-aw na kung unsa pa pwede na to madungag even if kita ang number one for how many years na for in the whole Philippines, no, pero karon nato idungag na pod sa tuang public safety mo ni siya ang an ordinance strengthening the public safety and border security system of Davao City through the integration of AI facial recognition technology in critical entry and exit points sa Davao City. So, mo ni siya itong ginapropose karon na ordinance, sir. Konsehal, unsa mga features ani konsehal kining ato ang appeal kining AI facial recognition? Yes, ang features ani is same ni siya sa laing bansa, no, and sa tuang immigration na magdit tay facial recognition na ginabuhat. Pero kanatong i-install sa Davao City is for security measure and for example na apoy missing, no, apil to ni siya. For example, mosulod sila Davao City, natay protocol na ginabuhat antod karon na kailangan magtanggal sila og glasses, sunglasses, kalo or face mask unsa ba. And then kanatong system mas makadetect na ni siya if ever naka-register wanted ni siya or terrorist ni siya or maka-bring manig harm sa tuwa sa Sulta City. So, natin mga i-register through sa listing sa tuwang army, sa tuwang mga police, no, na may register listing sa mga wanted. Dali na nato sila ma-detect since ang atuang system is mo recognize facial recognition. So, Cons, ang usa sa mga concern man gud no sa uban kay of course na namatadaan aning gitaw nato nga mga walk-through scanner o kaning ato ang baggage scanner. Ang nahitabo mo sa mga borders ug entry points nato is kato mga nagsakay lag bus, van, no, mga public utility jeep nato. Dito ra moagi sa katong gitaw natong walk-through scanner. But how about sa katong mga private? So, ang posible ani mag-install po og kamera nga tutok dito sa katong mga driver o mismo sakay ani mga private nga mga sakinan? Private, sir, is murag depende kung magsugot sila, no, na magbutang ta sila hag mga cameras, pero maybe that will be stage for the phase 2 if ever natin phase 2 ani. Kani ang phase 1 nato is more on like tanan mga existing CCTV cameras nato entry points din sa Davao City, more like sa mga government offices and sa tuang terminal, no, kana pa lang atong butangan ng facial recognition since kana man ato mga entry points sa Davao City. Konsehal, na ay mga concerns una sa hisgutan ng privacy sa public, although reduced ang privacy man sa tao sa once na siya sa public, pero mao ilang gipadangat. Ikaduha ang kining as to the possibility nga dunay mahitabo nga discrimination involving sa religion. Yes, in terms of religion, paano daw na ay discrimination? Here, ang ato ang magudere is natay magbutang taog door, murag closed door na mag-check is babae. Kaya napod consult na Muslim pod sa tuwang committee hearing is natay is kailangan nila mag-remove is natay i-provide na room para sa ilahan na pwede sila maka-remove and then kung possible Muslim pod ang mag-check para sa ilahang facial recognition. And in terms of data privacy, wala tayo i-collect na data sa mga citizens. Just katulang mga ibutang nato katong mga wanted. So, katong mga wanted lang ibutang nato na mga information sa system. So kung wala ka sa system, mo agi lang ka usod ka Davao City, matanggal kag mas, pagtan-aw sa system if wala ka dito sa naka-register dito sa system, dili lang pug ka
wala siya i-record sa imo kundi iyalag i-scan ang imong nawong, i-compare niya sa mga naa sa database. Kung naa ka dito is naalan tayo mga step by step na kwaon na i-process mo ang atuang task force Davao. Oo, cause atong klarohon na gawas aning mga border control nato, kaning mga entry points nato, unsay mga area pa nga butangan aning EI? Airports, no, to tanan entry points sa Davao City, and katong mga actually tanan CCTV na to, sir. If ever na yung mga actually karon natay 200 plus CCTV, tapos murag na purchase na po sa public safety o another sets na po na CCTV, no, to enhance na po sa monitoring sa city. Kana sila tanan na mga CCTV but na nag-ingani siya na system, sir. Mga pila kay budget ani Coach, if ever? Wala na kami sa level of buhat o committee level pa ni siya, no, so ginahulat na ako ang project design sa public safety. But gamay lang yata ang kailangan ani, because naka-purchase na daan ang public safety dati pa na budget bago na ko nila propose. So, na sila yung mga napalit na mga gadget, kanina lang kulang, kaning system na lang, and katong gamay siguro for the servers and everything na lang siguro ang kulang. Cons na ay ginatawag nga integration of GPS-based caller tracking o geotagging of communications plus smart dispatch coordination sa city's surveillance system. Unsa ni sa Cons? Another ordinance na po din siya, sir, para sa tuwang disaster response. So, kaning geotagging, namogoy times good na katong sa una to, magmanawag lang sa 911, and then, minsan ang lugar, for example, layo kayo, lisod ka atuan, or mawala itong mga ambulance. Sa kaning geotagging, kanin siya na application is, kung asa sila mangayog tabang sa atuang disaster, maka-pinpoint na sila asa sila dapit, so dili na mawala ang ato ang mga disaster nato, and then makalikay po sila sa mga disgrasya sa mga traffic, kay muhatag na gyud siya proper na rota para sa mas paspas o accurate. Ayun. Sige. Cons, last na pangutana namo ni kani gipangutana po dyan namo ni sa mga Davaoenyo pa nato. Pabor ka ba o dili nga dunay artificial intelligence facial recognition ang Davao City? Nakuha na question, sir. Oo. Sa mga Cons. Bisag ikaw ang proponent ni Cons. Ikaw ang proponent. Abi na ako nakikastorela. Yes, very actually ako man gi-propose kay mayor, no. Ako siyang gipakita. And then murag kailangan gini siya since daghan kitag mga katapad na mga cities, and Davao City halos ginaadto mo gini siya sa tanan mga tao na diri sa Huol Mindanao, no. So kailangan nato maprotektahan ang ato ang mga Davaoenyo, no, nakabulutan na di na mausab ka to mga bombing na mga hitabo sa Davao City. Kabulutan murag gubot kayo ang Pilipinas karon, ginainitan ng Davao City. We must enhance our public safety. So mao ni gi-propose nako more on like AI facial recognition, kay mao gini paspas og maka tan-aw kung naagi mga terrorist, na ay mga wanted, o naagi mga listing sa tuang mga sa tong kapulisan na maaring musulod gid sa Davao City, and ato ada day intercept pasulod pa lang siya sa Davao City. So gwapo ni siyang AI facial recognition, o dili sila mamalaka kay wala dili ni mokuha og public na data. Only lang gibutang sa tong kapulisan at sa tuang kasundaluhan na mga record na mao possible na namuhatag og dilubyo diri sa Davao City. Cons, ko madayon ni first city ta or sa ba sa tibok Pilipinas nga kita ingani? Yes, sir. In terms of LGU, actually ginagamit namin siya sa immigration, pero more like dili sila sa public safety, sa ilahalang registration. But for the whole country, kitang pinakauna maka-implement aning geotagging and facial recognition, AI facial recognition. Ayun. Thank you, Cons. Cons, salamat kan sa Maayong adlaw. Good morning. Salamat po kayo sa pag-interview sa kuha o sa klaro na para di mahadlok ang public sa sa data privacy nila. No? Daghang salamat, God, and God bless inyo. Thank you. Super Radio One-on-One Interview.